Maraming lalaki ang lumalapit sa relationships na parang may kulang na instruction manual. Sinusubukan nila, nag-i-effort sila, nagbibigay sila, pero sa dulo, nalilito pa rin sila kung bakit parang laging may disconnect. Hindi dahil kulang ka, hindi dahil mahina ka. Kadalasan, mali lang ang naituro sa'yo tungkol sa dynamics ng connection, emotions, at attraction. Ang totoo, ang pag-intindi sa babae ay hindi tungkol sa manipulation. Hindi ito laro ng control. Hindi ito technique para mapasunod siya. Ito ay tungkol sa pagiging emotionally aware, grounded, at may malinaw na presence bilang lalaki. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 malalim na drivers ng emotional behavior ng karamihan sa kababaihan. Hindi para samantalahin, kundi para maintindihan, ma-respect, at ma-navigate mo ng tama ang relationships mo. Sa dulo ng video na ito, hindi ka lang mas magiging malinaw, mas magiging kalmado ka, mas confident, at mas effective sa pakikipag-ugnayan. Huminga ka, makinig ka. Simulan natin. Una, malalim ang pangangailangan sa emotional validation. Maraming lalaki ang logical, problem solver, fixer. Kapag may problema, gusto agad solusyon. Pero sa emotional conversations, hindi solusyon ang unang kailangan. Connection ang kailangan. Kapag ang isang babae ay nagkukwento ng frustration, stress, o sakit ng loob, kadalasan, hindi niya hinihingi ang answer. Ang hinihingi niya ay maramdaman na nakikita at naririnig siya. Halimbawa, umuwi siya na pagod at sabi niya, "Grabe, parang walang nakaka-appreciate ng ginawa ko sa trabaho." Karaniwang sagot ng lalaki, "Okay lang yan, hayaan mo na." Ganun talaga. Move on ka na. Logical, pero emotionally dismissive. Mas malakas na sagot. Parang ang bigat nun. Nag-effort ka, tapos parang hindi nakita. Hindi mo inayos ang problema, pero inayos mo ang connection. Ang validation ay hindi pagsang-ayon sa lahat ng sinasabi niya. Hindi ito pag-surrender ng paninindigan. Ito ay pagkilala na totoo ang nararamdaman niya, kahit iba ang pananaw mo. At kapag naramdaman ng isang babae na emotionally seen siya, mas nagiging open, mas nagiging malapit, mas nagiging cooperative ang energy. Ikalawa, malakas ang desire na maintindihan. Isa sa pinakamalalim na sakit para sa maraming babae ay hindi rejection, kundi misunderstanding. Kapag sinabi niya, "Hindi mo ako naiintindihan," hindi ibig sabihin, kulang ka sa paliwanag. Ibig sabihin, kulang ka sa pakikinig. Maraming lalaki ang nakikinig para sumagot. Ang strong presence, nakikinig para umunawa. Kapag nag-i-explain siya ng nararamdaman niya, huwag mong agad kontrahin. Huwag mong agad ipagtanggol ang sarili mo. Unahin mong linawin. So ang naramdaman mo ay parang hindi ka na-prioritize. Kapag narinig niya na tama ang pagkaintindi mo, bumababa ang tensyon. Lumalalim ang trust. Hindi mo kailangang manalo sa argumento. Mas mahalaga, manalo sa connection. Ikatlo, confidence ang nakakaakit. Control ang nakakatulak palayo. Napaka-attractive ng tunay na confidence. Hindi maingay, hindi mayabang, hindi dominante. Tahimik na sigurado, ang confident na lalaki. Marunong magdesisyon, may direksyon, may boundaries, may paninindigan, pero hindi siya control. Magkaiba ako. Subukan natin ito. Feeling ko magugustuhan mo. At ito ang gagawin natin. Walang tanong. Ang una, leadership. Ang pangalawa, control. Ang leadership, may respeto. Ang control, may takot. Ang tunay na lakas, hindi nangangailangan ng pananakot o pagpilit. Kapag secure ka sa sarili mo, hindi mo kailangang kontrolin ang ibang tao. At iyon ang mas nakakaakit. Ika-6, hindi attraction ang hinahabol, energy ang nararamdaman.
Maraming lalaki ang nakatutok sa tactics. Anong sasabihin? Anong text ang ipapadala? Anong move ang gagawin? Pero ang hindi nila napapansin, mas malakas ang energy kaysa technique. Ang attraction ay hindi lang naririnig, nararamdaman. Kapag ikaw ay laging naghahabol, laging naghihintay ng reply, laging naghahanap ng approval, ang energy mo ay scarcity. At ang scarcity nakakatulak palayo. Pero kapag ikaw ay may sariling direksyon, may sariling mundo, hindi umiikot ang buhay sa kanya. Ang energy mo ay grounded. At ang grounded energy nakaka-attract. Hindi mo kailangang magpanggap na busy. Kailangan mo lang talagang may buhay na hindi umiikot sa relasyon. Purpose, growth, direction. Kapag ang isang babae ay nakakaramdam na buo ka kahit wala siya, mas lalo kanyang gustong makilala. Ikapito, boundaries ang tunay na sukat ng self-respect. Maraming lalaki ang akala pagiging mabait ay pagiging attractive. Pero walang attraction kung walang boundaries. Kapag tinatanggap mo lahat, disrespect, mixed signals, paulit-ulit na pagkansela, emotional games, ang ipinapakita mo, kaya mong tiisin kahit hindi tama. At kapag kaya mong tiisin, bababa ang respeto. Ang boundary ay hindi galit. Ang boundary ay hindi pananakot. Ang boundary ay clarity. Hindi ako komportable diyan. Hindi ako papayag sa ganong trato. Kung ganyan ang setup, hindi ako sasali. Kalmado, diretso, walang drama. Ang lalaking may boundaries, may bigat ang presensya. Mahalagang paalala, ang mga prinsipyong ito ay hindi para manipulahin ang babae. Ito ay para mas maintindihan mo ang emotional dynamics, mas gumanda ang communication, mas maging mature ang presence mo, mas maging malalim ang connection. Ang goal ay hindi siya makaalis. Ang goal ay pareho kayong gustong manatili. Kung may natutunan ka dito, tandaan mo, ang pagiging malakas na lalaki ay hindi tungkol sa pagiging dominante. Ito ay tungkol sa pagiging grounded, emotionally aware, at may malinaw na direksyon. Hindi mo kailangang habulin ang respeto kapag tama ang presence mo, kusa itong dumarating. Kung gusto mo ng mas marami pang ganitong klase ng content tungkol sa emotional strength, relationship intelligence, at masculine clarity, mag-subscribe ka, i-like mo ang video, at mag-comment ka ng isang insight na tumama sa'yo. Dito, hindi tayo naglalaro ng games. Nagiging mas malinaw lang tayo.